Good day po sa mga visitors namin dito sa Teps TV at welcome pong muli sa aking channel. At kung meron po kayong mga tanong tungkol sa GCash, home credit, at online lending loans at online lending apps ay pwede po kayong mag-comment sa video na ito at baka sa susunod na aking uploads ay pwede po kayong ma-feature ang inyong tanong. Ngayon po, meron po tayong 4 na GCash questions na sasagutin. At sana ay meron po tayong mapulot na information dito or meron kayong kakilala o kayo mismo yung may problem na katulad nito. Okay? So, para hindi na rin magtagal ay magsagot na tayo ng mga questions. Una ay kay Giovanni YT. So, ang tanong niya is, nag-comment siya dun sa akin, GCash scammer and hack, GCash scam and hack account refund to update ng 2024. Then, ang tanong niya is, paano po kung QR code gamit nila? Okay? So, para sa mga yung mga hindi na pa nakapanood ng video nito I suggest ay panoorin nyo po yung video about dun sa update dun sa GCash scam and hack account refund sa this 2024. So, meron po mga bagong information na dapat nyong malaman. Kung kayo po ay na-hack or na-scam, at tungkol paano po mag-refund. Okay? So, ang tanong niya is kung gamit ay QR code gamit nila. So, ito po ay same lang din. Unfortunately, chances po ay hindi na po marirefund ng inyong pera dahil parang considered po as legit transaction. So, ang maaari ninyo na lang pong gawin ay maaring mag-file po kayo ng reklamo sa PNP na na-scam po kayo. Doon po sa police station, hingi kayo ng blatter na na-scam kayo ng number na to at yung mga conversation na nangyari bago kayo ma-scam. Isa pa ay pwede nyo pong ipablock yan sa GCash mismo para hindi na magamit. So, ayoko naman po kasi kayong bigyan ng false hope tungkol dun po sa account or sa pondo na nahack sa inyo or nakuha dun sa GCash fund nyo. So, chances ko kasi is, ayun nga, hindi na po ito maibabalik. Pero pwede po kayong mag-try. Meron ako mga video or hanapin nyo po sa Google yung GCash customer service. Okay? So, doon may pwede po kayo mag-reach out. Or kung doon mismo sa GCash mismo ay pwede po kayong sa GCash app mag-reach out doon sa support po nila. Okay? So, mapa-QR code man yan or merong binigay na number tapos nag-send po kayo ng pera at na-scam po kayo, chances po baka hindi na po ito mabalik. Malaking chance na hindi na po ito ma-refund. Okay? Another question mula kay user B6Y po yung dulo. Idol, paano kung nag-send ako ng mga pera GCash to PayMaya, scammer pala ang mga sendan ko sa PayMaya? Paano mo kaya mabawi yun dito? Tulungan mo ako, Idol. So, dito, kung ikaw po ay na-scam at nag-send ka ng pera from GCash to PayMaya ay same lang din po. Dahil kung considered po ito na legit transaction. So, maaari nyo na lang pong gawin ay magreklamo dun po sa PayMaya. Okay? So, dun sa PayMaya, sasabihin nyo na nag-transfer kayo sa GCash to PayMaya at yung nakatransaction nyo ay
ay isa palang scammer. So parang pwede nyo po itong blatter at ipaban yung kanilang yung number na ginamit. So yun talaga yung pinaka pangit na mangyayari kung ikaw ay mahack or ikaw ay na-scam kasi mahaba ang proseso, tapos di mo pa sure kung yung talagang napagsenan siya talaga may-ari or ginamit lang yung account, kasi possible kasi na dun din sa Paymaya nahack yung kanyang Paymaya account or may nagbenta ng Paymaya account tapos ginamit pala pang scam yung Paymaya account na yun. Okay? So, yun lang po yung masasabi natin. Fortunately, baka hindi nyo na po makukuha yung pondo. Pero try nyo po sa Paymaya, baka may ganun silang na pwedeng ibalik, 'di ba? Pero baka inisip ko kasi same lang din ng GCash na meron silang update na hindi na pwedeng ma-refund kung ganyan po na scam po kayo. Okay? Another question from user na S yung dulo. Na-scam po ang laman ng GCash ko, pero konti lang po. Pero ang tanong, di na ba pwede laman uli kasi na-scam na? Pwede pa naman kasi na-scam ka lang naman Pero halimbawa na hack yung account mo. Ako, para sa akin, kung hindi ka naman po talaga techie, halimbawa, huwag nyo na pong gamitin yung account na yun. Bili kayo ng another SIM, tapos mag-register po kayo ng another GCash. Pero halimbawa marunong po kayo mag-secure, unang-una, huwag po kayong bibigay ng OTP kung may nanghihingi or kausap mo yung scammer. Kasi yung OTP, parang yan na rin po yung binigay nyo po yung susi. Diba? Madadali na po nilang mapapalitan ang inyong mga PIN code, ganyan. So, tapos mahack ka na. So, meron nga akong napanood na video nung kagahapon or nabalitaan sa Channel 7 na nahack nakuha yung cellphone niya, tapos nahack. Tapos, kinuha yung laman ng GCash fund niya at nangutang pa sa tingin ko sa G loan yun. So, nangyari is, umutang ng parang kulang 100,000 yung nakuha. So, may video ko tungkol dyan pero binabalaan ko na rin po kayo na hindi ko mo parang walang naman yung GCash account nyo pero mataas naman yung G-credit nyo, baka magamit ito na pag nakuha yung phone mo or nalaman yung na-access yung GCash mo, makapag-loan yung mga yan. Tapos yung loan na nakukuha, pwedeng i-send na rin agad dun sa isang number. Tapos yun na, may utang ka na under sa'yo, pero hindi, dahil nakuha na yung account mo, yari ka na, diba? So yun po yung yung isa sa mga pwede mo pong gawin. Una ay huwag mo nang gamitin or i-secure mo yung yung GCash account mo. Okay? So another one is last is yung doon sa nahack po siya si Robert Gores. Problem dito is this 2024 kung binigay nyo po yung OTP nyo, gaya na sabi ko nga kanina, hindi nyo na po ito makukuha o marirefund yung na scam or na hack na account ninyo, unless na may magre-request ka ng OTP para ma-access mo uli yung phone mo, yung GCash account mo, tapos i-secure mo na lang. Pero halimbawa na-hack ka, tapos nakuha yung laman yung GCash mo, tapos nag-loan pa, problemang matindi yan, sakit ng ulo, diba? So ito sa mga nanonood dito na may tungkol sa na mayroong problema sa GCash or wala pa namang problema, wag na unang bibigay yung OTP ninyo, diba?
So, usually, yung mga hack dyan, minsan manghihingi ng OTP. Kailangan ko po may text na darating sa inyo. Pero minsan, natanong na sa inyo kung anong pangalan mo, address, birthday, yan, mga yan. Mga importanteng information tungkol sa'yo. So, pag may tumawag sa'yo, ganito. So, minsan, maraming ways para na-scam ka. Bawa sa product online, meron naman mga offer, sabihin na nalo ka, tapos bago mo may marireceive ka daw na pera, pero yung pala, tinatrabaho na yung GCash account mo, gusto nilang i-hack yun, at kuhain yung lahat ng pondo ng iyong GCash. So yun po yung mga ways nila para ma-hack yun, at makuha nila yung ultimate goal nila na makuha yung pera, at magagaling magamit din itong GCash na hack account sa pang-scam, 'di ba? So I hope nasagot natin yung apat na questions about dun sa GCash, at inaasahan ko na magko-comment kayo kung meron kayong kaparehong problem na tungkol sa GCash, or pwede naman home credit or online lending apps or OLA, at iba pang mga bagay na maaaring ma-feature natin sa susunod na mga video. Ang aking YouTube channel ay nag-upload ng mga tuwing Wednesday and Saturday ng 8 a.m. So, after nung video na yun, pwede kayo mag-comment. So, may chances na pag sa susunod na gagawa ko ng video ay ma-feature natin ng inyong tanong. So, I hope hanggang dito na lang po, at marami pong salamat.